Hello everyone! Nakapag-breakfast na ba tayong lahat? Huwag nating kalimutan ang ating almusal kasi yan ang pinaka-importanting meal. Kaya huwag muna mag-reels or mag-risbak mga people. Kain muna ng breakfast, saka na yan. Croissant with bacon, cheese, and egg lang pala ang aming almusal ni Dee for today. Tapos parisan namin ng orange juice. Pareho kami nang nasa isip ni Dee para sa aming breakfast, kaya yan yung binili niya sa Spinneys. As usual, happy tummy na naman kaming dalawa. Bago kami bumiyahe papuntang Al-Ain, yan gumawa muna ako ng fresh watermelon juice para mayroon akong iinumin habang nasa biyahe tayo. And si Jaba, tingnan nyo, excited na naman kasi makikita na naman niya ulit yung mga kaibigan niya. And nandito na nga kami sa my dog daycare. O diba, nakatayo na. alam na niya talaga, as usual mga people. Ganyan talagang ginagawa niya pag malapit na kami sa my dog daycare. Hindi na ako bumaba sa may sasakyan. Si Dina yung pinahatid ko kay Jaba doon sa loob. Before pala kami mag-Al-Ain, susunduin muna namin yung kaibigan ni Dee na kasama din niya sa karting. And ito pala yung lugar mga people kung saan kami nakatira dati. So yung Waitrose kanina, yun yung palagi naming pinupuntahan pag nag-grocery kami. At ang building na yan is yan yung unang clinic na pinag-check-upan ko kay baby girl. And ito na nga, yan yung apartment kung saan kami nakatira, yung pangatlo dyan. Bali 3 years din akong nakatira dito kasama si Dee bago kami lumipat doon sa Maidamac Hills 2. Ang ganda ng apartment na yan mga people kasi may pa-water canal siya sa baba which is overlooking sa aming balcony. And here nakarating na nga tayo sa bahay or sa lugar kung saan nakatira yung kaibigan ni Dee. And pipick upin na namin siya para mag-Al-Ain na kami. While on the way, yan madadaanan natin yung stadium ng Sport City. Diyan minsan may cricket or iba-ibang laro. Tapos yan yung Global Village. Yan yung itsura niya sa umaga. Maganda yan mga people, lalo na sa gabi. Hindi ako sure kung open pa ba sila hanggang ngayon na pa-summer na. Taglamig lang kasi yan talaga nag-ooperate ang Global Village since wala man masyadong pupunta pag summer kasi mainit nga. And ito din, IMG Worlds. Pagkakaalam ko may sinihan yan pero hindi ako sure kung open pa ba until now. And meron din silang mga rides. Isang oras mahigit pala yung drive from Dubai to Al-Ain mga people. And yan yung kaibigan ni Dee. Sa harap ko na pinaupo. Kasi for sure mag-uusap man yan silang dalawa. Ako minsan hindi ako nakikisaw-saw sa pinag-uusapan nila. Kasi more on yung mga pinag-gagawa nila. Or yung mga, alam mo yun, yung mga chika-chika ng mga boys. So, hindi talaga ako masyadong sumasali. Kaya sabi ko sa kanya, doon ka na sa harap umupo. And ito na nga nakarating na tayo sa hotel kung saan tayo mag-check-in. Nasa likod lang pala siya ng Al-Ain Stadium mga people. Sa may Aloft Hotel pala tayo mag-check-in. And bukas is mag-check out din naman tayo agad. Bali, a day lang kami dito mag-stay ni Dee. Ito pala yung lobby nila. Yan, simple lang. And hinayaan ko na sila na mag-check-in para sa amin. Anak ko naman is yan, upo-upo habang nag-aantay sa kanila. After namin na-drop yung aming mga gamit doon sa aming kwarto, umakyat na kami ni Dee sa may rooftop para kumain ng aming lunch. So yan ang in-order natin. Sa akin is noodles with beef. At kay Dee naman is yung steak sandwich. Pina-take away ko pala yung sobra ko kasi malaki yung serving nila mga people, hindi ko maubos. After lunch is dumiretso na pala si Dee doon sa my karting track para sa kanilang practice. And ito pala yung aming room mga people. Tour ko kayo saglit. So, malaki siya, spacious. Yan, yun yung washroom. Simple lang yung disenyo. Yung sink is nasa labas ng pinaka-main na bathroom. And then, yan, ang kanilang pa-coffee station. So, pwede kang gumawa ng coffee dyan. At saka yun yung safety box nila. Ito naman yung makikita natin pag sumilip tayo sa may bintana. So, yan, nasa harap tayo ng Al-Ain Square. And if I'm not wrong, nasa likod tayo ng may Al-Ain Stadium. O, diba? Maganda din siya mga people. Here naman is yung bed. So, ang pinakagusto ko dyan is yung pahatdog na pelo. Dahil ilalagay natin yan sa gitna ng ating mga binti, mga people. Kasi masakit talaga yung ating balakang pag natutulog na walang unan sa gilid or sa likod. Tapos na kami mag-lunch mga people. And
Alas 4:30 na dito. Si D, nauna na doon sa may karting place kung saan sila magre-race mamayang gabi. Kasi magpa-practice sila bago yung actual na racing nila sa karting. Ako, andito lang ako sa room. In fairness, no, ang laki ng kwarto nila. Ito lang tayong pinakamalaking kwarto na pasukan ko sa mga hotel. Simple lang yung yung mga pa-decor-decor nila, pero ang laki. Pwedeng mga bulan dito. Maganda yung room kasi spacious. Tapos yan. Nag-crave ako ng chocolate brownies kasi nakita ko doon sa menu sa my restaurant. Kaya lang, nakaka-board man doon magtambay. Wala akong kausap. So, ginawa ko, dito na ako nag-order. Sa in-room dining ako nag-order ng chocolate brownies and may vanilla ice cream na siya on the side. Antayin lang natin yung aking chocolate brownies. And later, mga people, pupunta ako doon sa my karting ni Naday para manood. And since hindi niya ako pipick upin, kasi ando na nga siya, wala na siyang time bumalik, makikisabay na lang ako sa isa sa mga sawa ng kakarting mate niya. So, i-message ko siya mamaya para makisakay ako sa kanya. Magnusubli din naman tayo nito mga people kasi puti man yun, patay tayo dyan. Maraming na mga tanong-tanong. Sana maintindihan ko yung tanong. Good luck na lang talaga sa akin later. Ito na yung ating chocolate brownies with vanilla ice cream mga people. Ang liit pala niya. Kala ko malaki. Kasi yung serving nila sa main course kanina, parang pang good for 3 person yung isang serving tapos sa dessert. Yan, maliit. Nagbabanding yung mga kabayan natin o mga people habang bantay-bantay yung mga alaga nila. Nag-message na si Megan yung mag-drive ng sasakyan kasi makikisabay nga ako. 5 minutes daw. Kikita na kami sa lobby. Kaya alis na tayo mga people. Punta na tayo sa my karting track para manood ng kanilang racing. Nanood ako palagi dati nung sa Sport City pa community nakatira. Yung kanina yung pinakita ko sa clips ko. Kasi malapit lang doon yung karting track. So, minsan pag si D, pag may racing sila, sinasama niya ako. Kaya, sumasama din naman ako dati. Since, malapit lang yung lugar. Tapos, ang tagal-tagal na panahon na hindi na ako nakapanood ulit. Kaya this time, let's go! Panuorin natin sila, mga people. Hindi naman siya racing as in yung may bayad, no? I mean, yung may price ba? Ganun. Parang laro-laro lang nila. Parang hobby nila or ganun. So, tayo, doon lang. Upo-upo. Tingin-tingin sa cellphone. Ganun. Ito pala yung itsura ng kart mga people, di ba? Ang baba. And ready na sila para sa kanilang qualifying. Are you ready good or not? Bali, 3 session pala yung ginawa nila mga people. Una is qualifying, pangalawa is semifinal, at saka yung final. This time, ito na yung last session which is yung final. And yan, natapos na nga sila. And tinanong ko si Day kung kumusta. Sabi niya, nag-enjoy daw silang lahat. Goes to driver number 7, Hugo Luz. And the 4th place goes to driver number 6, Abdullah. And the 3rd place to the podium, driver number 1, Ashley Evans. Even though Greg Post is the first driver, but the fastest driver is driver number 2, Sim. Oh yeah. After ng kanilang awarding is yan, umuwi na tayo kasi medyo late na din konti and hindi pa kami nag-dinner.
Pagdating namin sa room is inantay ko muna si D kasi naligo siya at nagbihis since pawis na pawis talaga yan siya. Saglit lang ako doon sa may rooftop, kumain lang ako ng aking dinner and then nauna na ako sa kanila. Tapos na kaming nag-dinner mga people. Ang in-order namin is fried rice. Yun lang, yung pinatake away ko kanina na noodles kasi di ko na ubus. Andito, hindi nakain. For sure, tatapon yan bukas kasi may breakfast din naman kami bukas. Nauna na ako sa kanila kasi 10:30 na. Tapos yung bar kasi may shisha, tsaka may nanigarilyo din, amoy usok. Sabi ko kaya di mauna na ako. Kaya natin niya ako dito. Ano siya? Wala siya doon magwalwan. Basta ako is dito na mahihiga. Matutulog. Kasi bukas, biyahe na naman pabalik ng Dubai. Buti na lang maganda yung panahon kaninang mga 6, ano na siya ba, breezy. Hindi mainit. So kahit nakatambay kami sa labas, ano lang, goods lang kasi masarap yung hangin. Pero nung nagbiyahe kami from Dubai to dito, Al Ain, 39 degrees Celsius. Grabe ang init. Kahit nasa loob ako ng sasakyan, na-feel ko yung reflection ba ng araw. Kaya nagtatakip ako ng tawag nito, shawl. Kasi mainit talaga. Grabe. And in fairness, masaya din. Kahit ano lang kami taga-panood sa kanila. Sila talaga nag-enjoy yung mga nag-race. Medyo nakakakaba kasi yung cart na ginagamit nila this time is mas mabilis kaysa doon sa usual na ginagamit nila doon sa Dubai. Kaya sabi ko sa isip ko, mag-ingat sila uy. Kasi grabe magpatakbo. Grabe sila magpatakbo mga people. Tapos ang baba pa ng ng cart na yung pang-karting. Mababa siya, parang nakaupo ka na sa may sa may ground. Pero thanks God, okay naman yung racing nila. At diba nakisakay ako doon sa asawa ng ka-karting nila di. Kaya pala sabi niya sa akin na i-assist niya ako kasi medyo mababa doon sa sasakyan niya. Ano pala siya yung, if I'm not wrong, BMW yun. Na yung 2-seater lang tapos maliit. Yung mababa parang sports car, parang ganun. Ang baba nga niya mga people, kaming dalawa lang doon sa sasakyan na yun. And yun nga, buti na lang. Nakapag-usap din naman kami. So hindi ako masyadong nag-nosebleed kasi naiintindihan ko yung accent niya. So nakapag-usap kaming dalawa. Dami din kaming napag-usapan in 25 minutes at yung biyahe namin papunta doon. So yun, buti na lang talaga naiintindihan ko yung mga pinagsasabi niya. Yun talaga ang aking balakid. Pag dinadala ako ni Lee sa mga ganyan, mga branch or ganyan yung mga ipon-ipon ba. Pag nagka-yayaan sila ba. Yan yung aking inaalala na baka hindi ko mag-gets yung tanong mga ganun kasi sa ilong man kasi lumalabas yung mga salita nila. Paano naman natin maintindihan lalo na pag may tugtog pang malakas. Kaya buti na lang today, naiintindihan ko naman yung mga pinagsasabi nila. So goods lang. Hanggang dito na lang pala yung vlog ko mga people and good night sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo palagi and bye-bye.